Hi mga babies. Good morning. Say good morning. Good morning, guys. Yeah. Good morning, guys. Nice. Ito si Warsa. Oh. Grabe, buhay pa siya, no? Ilang years na yan, kung? Si Warsa. Chicken. Gusto mo makita yung chicken? Yawa. First time, dito. Big na yung Yan. Bulldog! Chicken! Gusto mo pa magbangon? Hindi ba nanibago siya eh? Hindi na sobra. Normal lang. Bago lang pinakasuot ito eh. Ito may-ari ng lupa. Ito mga to. Grabe na. Nagsiplatan yung down. Nagpapangkasimuyan, kuya. Spidey. Spidey chicken. Bag. Busog na. Yawa! Yawa! Sarap. Ay, kinatalikan. Sarap ang lamig, no? Sabi. Kubulang. Halika. Sisiw na siya. Here. Do this. Yung bata. May tinago. Uwi na natin yan. Kain kayo. Hi guys! So today, we're gonna try something different. Makikipagkwentuhan lang ako sa inyo. Meron kasing ilan-ilan sa inyo no, na nagtatanong kung paano ko nga ba nababalanse ang pag-aaral sa pagtatrabaho at the same time, pagiging content creator. So sa mga nanonood sa akin, no, na-share ko naman na to before, at the age of 30, naisipan kong bumalik sa school. So bago ako naging content creator, wow, tsaka estudyante, nagtatrabaho muna ako bilang secretary ni Kong TV. All along, alam ko sa sarili ko na although I'm already earning, there's this one insecurity inside me, na maliit na insecurity na wala akong degree. So, all of a sudden, I found myself nagtitake ng entrance exam. Naisip ko na, why not bumalik sa school? Siguro hindi pa naman too late para mag-aral ulit. So, syempre maraming doubts din sa sarili ko nung, especially nung nagsisimula ako na kung kaya ko ba talaga financially, kaya ko bang suportahan yung sarili ko. Next is, kaya ko ba yung pressure na makipagsabayan sa mga mas bata sa akin. Diba? Pero pag naisip ko yung future ko, ito kong magkaroon ng degree someday, and this is the best time to do it. That's what keeps me going. So there's this theory from Albert Bandura na pinangahawakan ko talaga. Ito ay tinatawag na self-efficacy theory. Sabi niya, self-belief doesn't necessarily ensure success, but self-disbelief assuredly spawns failure. What I like about this theory is it's being 100% honest. It's very true to life. Na, oo nga naman, na hindi naman porket may self-belief ka, sure na successful ka. Pero,
meron kang self-disbelief, yun ang sure na may failure. It's always the first step na mahirap. Ang first step ay kailangan self-belief. Kasi kung umpisa pa lang, wala ka ng tiwala sa sarili mo, paano mo pa maaabot yung success, di ba? Minsan gusto ko nang sumuko pag sobrang tambak na ng schoolworks, tapos may mga ginagawa pa na work-related, tapos syempre you need to spend time with friends and family. Parang minsan sabay-sabay siya. Pero pag naaalala ko tong theory na to, doon ako nakakahanap ng strength na parang for example, tambak na yung schoolworks. Kevin, kailangan mong alalahanin ang step 1. These are the times na syempre mapapatanong ka rin sa sarili, kaya ko ba talaga to? Tama ba yung pinasok ko? Tama bang nag-enroll pa ako? But I always remind myself na, yeah, it's okay na to be okay. Okay lang din mahirapan, no? And it's part of the journey as a working college student. Okay lang mahirapan. Pinaka-importante is what keeps you pushing forward. Sa totoo lang, nung pinost ko tong story na to sa social media, while reading through the comments, na-realize ko na hindi lang pala ako yung may gantong pinagdadaanan. Marami tayo. So if you're someone na nasa same situation as mine, kung nahihirapan ka, di ka nag-iisa. Step 1, and that's self-belief. Lagi lang natin aalalahanin ang reason kung bakit tayo nagsimula. Pag naaalala ko yon, it gives me strength. Strength na hindi basta-basta makukuha ng iba. And may nasimulan na ako, ngayon pa ba ako titigil? And for me ngayon, ang focus ko is to achieve my goals. Gusto kong makagraduate, gusto kong maging financially stable. And recently nga naisip ko na mag-loan kasi nga, I support myself financially. And wala lang, ayun nga, gusto ko lang maiba, gusto ko lang ng kwentuhan content ngayon. Alam ko din na maraming tao ang nakakaranas ng same situation as mine. And I just wanna share this kasi gusto kong maka-inspire. I wanna use my story to inspire people. Lahat naman tayo may struggles, di ba? Pero ang pinakamahalaga is what keeps us moving forward. So kung pareho man tayo ng pinagdaraanan na ikaw ay working student, drop a comment, let's talk about it. Salamat sa pakikinig. Sana makatulong itong story ko sa iyong self-reflection. Lagi natin tatandaan na let's keep moving one step at a time. If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Pocknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago! Gago!